Yo, yo, yo! Good morning! Andito na naman tayo para mag-battle review. Para sa mga magla-like, comment, follow, subscribe. Alam nyo na. Love you. Para sa mga hindi naman, fuck you. Okay, Merry Christmas muna sa lahat, no? Syempre, papanoorin natin ngayon. Walang iba, kaka-upload lang kahapon ng PSP. Sabay sila ng flip top kahapon. Merry Christmas talaga sa ating lahat. Laban nila Mot tsaka ni Six Threat sa Matira Mayaman. Tapos mamaya re-reviewin natin yung isabuhay finals ng flip top GL versus Vitrum naman. So itong Six Threat versus Mot, excited akong panoorin to kagabi. Kaso syempre busy, Christmas, nasa labas kami, pasyal-pasyal, spend time with your families, blah blah blah. Tinry ko siyang panoorin kanina, kaso nagde-drive ako, so hindi ako mapag-focus kaya hindi ko na muna siya tinuloy. Tapos sabi ko sa battle review ko na isasabay ito. Ayun, papanoorin natin yung laban ni Six Threat tsaka Mot. Syempre may mga spoilers na to. Nakita ko na panalo rito si Mot. Pero gusto ko pa rin pakinggan. Ngayon ko lang mapapanood yung mga in-spit nila ng round 1, 2 at 3. Kaya papanoorin natin at judge natin. Tatry natin hindi maging bias. Let's go! Huwag natin patagalin pa. Pasig, bago tayo magsimula sa Pipi ako kasi pangil! Tibus Hindi Sa Chicken Joy yan, ads muna para mamaya wala ng ads. Chicken Joy. May gift ako sa'yo. home court ni Oh. Zypher Philippines, Billy. Pakilala mo sa at 500,000 pesos mayaman finals sa Bangono! Let's go! Yo, dinig ba? Dinig? Ay, nako. Sorry. Naalala ko lang. Sana inyong marapatin. Nakamustahin ko yung mga nasalantaan ng sunod-sunod na bagyo dito sa atin. Okay lang ba lahat? Okay lang ba? Pero pasensya kung may bagong sakuna na inihain at higit pa sa signal number 5 yung dumating na ika-6. Ito yung panay reklamo na bias daw yung crowd pag hindi home court ni Tarantado. So gusto mo kung labanan sa Maynila kung saan di pa ako natatalo? Asintadong mga ngaso sa Maynila galing South at dito ko nakuha aking crown kung yung Davao aking kampo kung Maynila hunting grounds. Grabe, intro pa lang ni Six Threat, wala nang tapon na linya. Nakisimpat siya muna siya, no? Tapos nag-sorry kasi may sakuna nga, bagong sakuna nga. Ganda nun, yung signal number 5, tapos siya yung ika-6 kasi Six Threat. So, lead. Tapos nakuha niya yung crown sa Manila, doon yung nag-isa buhay champion siya. And then, ayun, hunting grounds niya raw yan, yung Manila. Ganda! Nagbabalik gun bars yung tirador. Sa finale diniliver. Sa kamay ko 3 na natutumba. Yung natira yung pang-titrigger. Kaya kamusta baliktaran, princess? Isang istilong nahuli ko kung paano niya nagagampanan, walang hiya. Nang minsan tayong nagkainuman at nakita ko sa cellphone mo nang hindi ko sinasadya, i-search nyo. Anagram solver. Lalabas lahat ng tools na ginagamit niya para lang makalikha o nagnanakaw gamit tool, panay loot ginagawa. Madaya! Pasimpleng chismis pala to si Six Threat. Nakikialam ng cellphone eh. Anagram solver. May ganun ka palang ginagamit, Mot, ha? Anagram style to ni Mot. Sa mga di nakakaalam, yung baliktaran ng salita na ginawa ni Six Threat ngayon. Tool, tapos loot. Yung pag naglo-loot ka ng gamit, mga laro yun, yung mga may battle royale, mga ganun. Burara kasi, kaya ako yun nahuli dong. Tanaw ng 6 yung internet na parang logo ng Google Chrome. Pero siyempre may ribat na yan. Inaantay Tanaw ng 6 yung internet,
logo ng Google Chrome. Hindi ko kabisado logo ng Google Chrome. Alam ko lang yung yellow, green, red. May 6 ba doon? Yan na lang ngayon nahuli dong. Tanaw ng 6 yung internet na parang logo ng Google Chrome. Pero siyempre may ribat na yan. Inaantay niya na lang kasi kung sinong makakapunan yan. Pero gets kita, bilang rapper, natural, sinusulat mo yung mga bagay na totoo mong nararanasan. Pero, grabe ba? Sa totoo lang, kamukha niya yung si Grabe ba? Sa totoo lang. Pero sa totoo lang, pinanood ko yung laban ko kay Shay. Alam mo yun, hindi ko ramdam kung ako'y nanalo ba. Pero di ko rin masabi na ako'y natalo niya. Ang punto ko'y kaya kong tanggapin yung mga tagilid na laban at ako'y aminado pa. Ang tanong, sa laban mo kay J Black, Pistol, Lanceta, tingin mo panalo ka? Kaya paano ko yung style tol ng inyong idol nila Ruko Holo gamit? Nung ramdam niya na yung hatol, bigla sa dun, horado lapit, oh. Hindi. Baka si Phoebus bigla akong i-game over. Paano yung supposedly referee takot gumit na at pumito, kinailangan ko pang maging whistleblower? At ano pang ginagawa sa whistleblower? Hindi ba dinadali? O you may shoot the messenger? Ang kaso, na-deliver ko na yung mensahe. Ayan nangyari sa sinasabing pinakabata na kampyon. Ngayon nananalo na lang sa di malaman na rason. Puta, payag ka sa ganon? Sa'yo na yan titulo, uy! Sa'yo na yan titulo, uy! Nakakaawa ka na lang, Chong, from pinakabata na kampyon to pinakamagulang na kampyon. Yung angle dito ni Sixth Street, hindi na siya bago pero ang ganda pa rin ng pagkakagamit niya, no? Yung mga controversial na laban ni Mot, J Black, Pistolero, Lanceta. Puro controversial yun, dami nagsasabi talo dapat si Mot yun, si Mot doon. Meron din tayong mga review sa kanila sa mga battle na yun. Yun nga, tingin ko rin panalo si Pistolero doon kay Mot. Yun yung mga sinasabi dito ni Sixth Street. May gasol ka na, kulang ka pa sa gasolina? Ang dami pang trouble. Pilit pagka-promote nung promotor dun sa Mot na palyado na yung motor. Tangina sina J Black, Pistol, Lanceta, inyong agarang pinuntirya. Sunod-sunod yung di makatarungang paghatol, nag-astahang mga pulisya, purbida. Magbabanggit pa ba ako ng N-word, racism, para maabot nyo yung linya na yung trinabaho nila'y black na may pistol at patalim kaya di makanapan ng hustisya? Purbida! Solid yun. Black Lives Matter. Yung mga judges, para raw silang mga pulis o pulisya. Di raw makatarungan yung paghatol dahil nga dun sa mga talo dapat si Mot na laban kila J Black, Pistolero, tsaka kay Lanceta. Ni-reference niya rin yung Black American or basta black person, J Black, Pistolero, Pistol, Lanceta yung patalim, yung hindi mahanapan ng hustisya. Ganun yata yun sa Amerika, di ba? Pag black person ka, tapos pinagsususpetsahan ka agad ng pulis o binabaril ka agad, di ka mahanapan ng hustisya. Yun yung reference dito ni Sixth Street. Last din nun. Sa pa. Yung linya, magbabanggit yung di makatarungang paghatol, nag-astahang mga pulisya, purbida. Magbabanggit pa ba ako ng N-word, racism, para maabot nyo yung linya na yung trinabaho nila'y black na may pistol at patalim kaya di makanapan ng hustisya? Purbida! Kaya nga, naalala nyo, kaya nga laban ko kay Kairam, tinawag ko sang Tom ng Tom and Jerry. Yun ang sulat kong na-highlight. Kasi ang pusa ay maraming buhay at yun ang nakuha ko in hindsight na 3 beses ka nang pinatay at kung susundin yung timeline, dadagdagan na lang niya ng 6 nang maubos na yung 9 lives! Grabe, nakaka-hype yun ah. Ganda nun. Tinawag nga ka sa mga di nakakaalam o hindi nakapanood nun. Si Sixth Street, nung laban nila ni Kairam, tinawag niya na Tom. Ito si Mot. Kasi nga, Thomas yung pangalan niya. Ni-reference niya yung Tom and Jerry. Na pusa dun si Tom, di ba? Alam naman natin lahat yun. Tapos 9 lives meron yung pusa. Namatay na raw ng 3 beses si Mot.
3 beses dahil nga dun sa mga dapat talo siya. J Black Pistolero Lanceta. Tapos itong si Sixth Threat plus 6. Kaya nabuo na yung line lives. Hanggang doon na lang. Patay na tong si Tom. So, lead. In-explain ko pa para magmukha kayong mga bobo. Pero yan yung mga topic sa susunod na rounds. Relax lang, di pa kita tinutuluyan. Hinangad mo tong dream match, bangungot tong iyong inabutan. It's gonna be a long night for you. Huwag mo kong tutulungan. Swabe rin ang ender ni Sixth Threat doon. Boy! Grabe, round 1, Sixth Threat. Pinukpok niya agad ng punchlines to si Mot. Battle mode agad. Pinakita niya na hindi ako mag-ano yun. Walang painit, walang warm-up dito. Boy! 1 million to. Ganda. Ganda nung mga binitawan ni Sixth Threat dito. Sunod-sunod na punchlines. Tapos, yun, yung mga bars niya, solid din. Tapos yung angle niya about sa mga talo dapat si Mot. Yun, gusto ko rin yung puro ganun puro 3 talo. Yun yung inaano niya, pan-trigger na lang yung natitira. Ano pa ba yung mga tumatak sa aking linya? Yung kay Tom, yung 9 lives, ganda nun. Tapos yung sa pulisya, yung Black Pistol patalim kaya di mahanapan ng hustisya. Ganda rin nun. Meron lang mga iba na hindi ganun ka bibigat. Like yung, ewan ko kasi di ko rin nagets yung logo nga ng Google Chrome, yung may 6, internet. Tapos ano pa ba, yung sumunod din dun, medyo nakalimutan ko na pero hindi rin masyadong tumatak sa akin Pero overall, ang lakas ng round 1 ni Sixth Threat. Panoorin muna natin round 1 ni Mot bago tayo mag-judge. Let's go! Rinig! Sa wakas, mangyayari na tong labang iniiwasan mong masubok. Nung press con pa lang, kitang-kita na ang hirap ng dinulot. Paidlip-idlip ka na ngunit hindi ka makatulog kasi tong dream match nila ang kinakatakot mong bangungot. Kasi real talk, si Enigma mismo naghamon. Sa tagal ng kumpirmasyon na inipnakot na bagot. Sa paglipas ng panahon, malamang nasa bars mo na ngayon yung mga naipong palusot. Sakto, makakapagtago ka sa ingay ng kontrobersya at sigalot. Keso ninakaw to kay Enigma ng oportunista na panot. Well, wag mo nang i-justify kung bakit ka naging takot. Alamin natin yung sagot. Ninakaw nga ba to ng PSP sa flip top o ikaw mismo nagdamot? Kasi si Enigma nagtanim. Si Phoebus lang yung nakinabang. Sa kakaiwas mo mamen, nagkaroon pa ng hidwaan. Kaya ba't nyo sisisihin tong matira mayaman? Masyado niyang pinahirapan. Kung san-san pa nakarating, kaya nga tour na kinailangan. Grabe, umpisa pa lang din ni Mot, solid na. Galing din kasi yung ender ni Sixth Threat. Yun yung parang naging intro ni Mot. Pareha sila ng lines na ginamit sa dream match tapos bangungot. Ayun. Written, di ko alam freestyle na rebat ba yun ni Mot, pero mukhang hindi naman, intro niya talaga yun. Tapos yung ito nga, ginawa niya agad ng storya. Pinagmukha niyang si Sixth Threat, pinagmukha niyang duwag. Parang hinamon na dati nito ni Mot dapat yung laban nila sa flip top pa lang nakasana, pero hindi nga natuloy. Tas ang dating si Phoebus pa yung masama kasi ninakaw niya kay Enigma yung dream match, no? Yun yung sinasabi dito ni Mot. Naggumawa na kagad siya ng storya. Binibuild up niya na kagad. Tas magyayabang ka ngayon keso ikaw nagbubuhat sa amin? O ba't sa flip top di mo nagawa yun? Yung kahambugan mo, subukan natin. Opisyal kitang hinahamon sa bagay na pinagdamot mo nga rin. Gawin ulit natin to sa ahon, mag-ubusan tayo ng hangin. Kahit si Phoebus na hype Yay, gawin yan sa ahon. Yay, gawin yan. Doon kayo sa flip top. Malis kayo dito sa matirang mayaman ko. So, ulit pinagmukha niya ditong duwag si Mot. Ay, si Sixth Threat. Hinamon niya, no? Official kitang hinahamon sa ahon. December event ng flip top.
Ito yung isa sa pinakamalang events ng battle rap. Solid. Di ba tirador ka umasta? Di na yan uubra, tanga. Di na ako masisindak sa mga patutok-tutok mo, aba. Tsaka paano pa puputok yung mga gun bars mong dala? Kung una sa lahat, tol, hindi ka umasa. Grabe yung ano ni Mot, yung momentum niya pataas ng pataas. Ganda nung ano niya doon, di ko alam kung yun yung pinaka punchline, yung hindi ka kumasa. Pero parang nakontra niya rin yung mga sinabi ni Six Threat about sa gun bars eh. May reference din siya about sa baril, di ba? Si Mot, yung hindi nga raw siya kumasa. Grabe, solid yun. Di siya pumalag, umpisa pa lang. Woo! Kahit nga sa 3GS Gunman, lagi siyang tinatawagan. Ang dami ng miss call. Kaso lang iniiwasan, dinagampanan yung big roll. Ngayon sino sa atin ang tirador kung ako pa yung humandel sa pistol? Speaking of pistol, isa buhay champs. Total nandito na rin tayo. Aminado, laban ko kay J Black, pakiramdam ko talaga ako yung talo. Pero nung si Badang sumigaw ng luto, doon ko naramdamang panalo nga ako. Oh, yung Badang defender na insulto sa aking punto na pahaging. Kasi yung kuro-kuro tungkol sa luto, di ba anggulo niya nga rin? Pinatunayan mo lang sa amin, nakautak mo yung Darwin. Naniniwala sa teoryang sa unggoy lang din ang galing. Lakas nun. Badang, pangalan kasi ni Badang sa mga di nakakalam, Darwin. Tapos reference din kay Charles Darwin, yung nag-theorize na yung mga tao galing sa unggoy. Yung theory of evolution nga, di ba? So sinasabi niya na unggoy si Badang dahil nga naniniwala si Six Threat dun sa, ay naniniwala sila dun sa sinigaw ni Badang na luto, yung laban ni Mot tsaka J Black. Tapos yun, Darwin, Charles Darwin. Unggoy. Lakas din nun. Isa pa. Utak tungkol sa Luther na insulto sa aking punto na pahaging. Kasi yung kuro-kuro tungkol sa luto, di ba anggulo niya nga rin? Pinatunayan mo lang sa amin, nakautak mo yung Darwin. Naniniwala sa teoryang sa unggoy lang din ang galing. Pero sige, usapang luto. Ikaw, yung dalawang laban mo sa Davao, kamusta man? Kasi dapat talo to kay Sheyi at kay Shernan. Sus naman, di lang umingay yung issue porket home place, pero tus na yan. Shernan at Sheyi, dalawang SH na naging shh na lang. O, di ba walang ingay? Medyo expected mo na yun kasi SH nga. Tapos hindi naman mukhang nawala si Mot. Pero ganda pa rin. Ang napasok niya yung creativity niya ron. Tapos panibagong angle nga natalo dapat si... Ngayon ko lang narinig yun na dapat talo si Six Threat kay Shernan. Kay Sheyi medyo ano pa eh. Medyo pwede pa eh. Pero yun, SH. Kaya tumigil si Mot. Tapos o di ba walang ingay. Solid din. Kasi nga maraming supporter tong 6. Yeah, they're counting on you. Pero mas unexpected yung jinx pagdating ng moment of truth. Kasi cold-blooded yung twist. Lahat iiwanan kong shook. Hanggang pati mga tropa mong creeps madama yung out of the blue. Cause I got something to prove. At ang sarap panoorin na ako yung minamaliit nila habang pinapaburan ka sa comments.
Isang patok sa takilya versus undefeated champ. I-compare natin yung moment. Ryan Garcia versus Tank. Bagsak yan sa smaller opponent. Kaya ano? Sino mga pumusta dito? Taas kamay mga boss. Sino? Anong kala nyo? Nag-i-invest? Pues, mga prediksyon nyo magmimintes. Liamado o dehado para sa akin meaningless. Tandaan nyo, wala nang halaga yung odds pagtapos ko burahin tong DDS. Wala nang halaga yung odds pagkatas kong burahin yung DDS. Napaka-basic, napaka-simple, pero ang bigat nung ng mensahe. Kaya sa lahat ng nakabit, pakiabot tong babala ko. Wala kayong makakamit sa babala nyo. Yung mga makamot, yung babala to. Parehas silang hindi gigil yung ender, no? Parang swabe lang. Ganda ng ender din dito ni Mut. Nakabet. Babala. Tas babala si Sixth Threat. Tas makamot. Balato. Ganda rin. Nakamulti. Parang may pagkabaliktaran din na nakamulti. Solid din. Okay, round 1 ni Mut. Grabe, wala rin siyang tapon. Parehas sila yung Sixth Threat. Ganda ng mga nila. Pero mas nangibabaw sa akin si Mot dito sa round 1. Mas solid tong round 1 ni Mot kumpara kay Sixth Threat para sa akin. Malakas din round 1 ni Sixth Threat. Pero kay Mot kasi mas nagustuhan ko yung creativity niya. mas marami siyang mabibigat na punchlines or haymakers na tumatak sa akin. Tas meron din siyang mga sundot na jokes, yun yung kay Badang. Whereas kay Sixth Threat naman, yung round 1 niya, talagang dire-diretsong bars, technical na Yun, ganun din kay Mot, may halo lang na creativity, na jokes, pero mas mabibigat yung mga punchlines niya para sa akin dito sa round 1. So round 1, dito tayo kay Mot. Panoorin natin round 2, Sixth Threat. Ganda ng laban. Hoy, Badang! Badang! O sige na, nang-rape ka na. Total, yun yung gusto mo yata. At tamang sa kanya din ako natuto para manggahasa ngayon ng bata. Ano? Bias ba talaga yung Cebu? Di ba bago yon laban mo kay Sayad sa Maynila, tinulugan ka lang din dito? At bakit wala kang imik nung si Pistol binabadibag ka habang tinutulugan ng mga tao sa inyo? Pas tuturuan ko tong Mot at tamang dumapo ka sa eksperto because I'm taking you back to school, magdadissect tayo ng insekto. Game! Alam nyo problema sa kanya? Relatability. At bukod pa yon sa tamang pag-deliver. Technical problem, nasa connection, wala dun sa receiver. Paano? Walang charisma, awkward yung body language. Kaya wag ka sa tao mainis, sir. Para saan pa tong mikropono kung di rin pala nila ramdam yung speaker? Ang dami mong pagkukulang. Ganito yan para meron kang matutunan. Kalahati sulat, tas kalahati performance, tas pakyo, ba't kita tuturuan? Fuck you, ba't kita tuturuan? Oo nga naman. Kalahati lang. Ganito yan para meron kang matutunan. Kalahati sulat, tas kalahati performance, tas pakyo, ba't kita tuturuan? Tanginang yan. Tulad nung laban niya kay Lanceta, nag-reference ng NBA celebration. Tas kasalanan pa yata ng mga tao kung sa live di na-gets yung buwisit na yan. Kahit yung mga rapper sa likod, di yun nakuha. Bumubulong lang si K-Ram ng, tingnan nyo, NBA reference yan. May tiga-explain ng verse ng puta. Pero kailangan natin yung puntusan, di ba? Kasi wordplay, sobrang nakakabilib.
Proud na proud ka sa istilong binibasic na lang ng mga aspirants dun sa Motos Battle League. Ano ka, nagta-try out? Sige nga! Sige nga! Badger! Sige. Ngayong taon, anong pinakamalakas na sinabi ni Mot? O diba? Tangina, pati yung amo walang matandaan. Pati yung amo walang matandaan. Ikaw yung pinakamamahal nilang endorser. Pero wala kang tamang na endorser. Paboritong employee na di maalala nung employer. Yung mga bara kung pakinggan yung both sides. Piliin mo maging iba. Ilan lang yon sa mga obra kong nagpapatunay na yung namomotivate mo, mga rapper lang. Nakalimutan mo yung mga taong may normal na pamumuhay. Niwala ngang kwento yung rounds niya eh. Walang kwento yung rounds niya. Reference naka-random. Ako sa tula ko mabusisi. Fibonacci, pag nagsulat to, nakakalculate ko ng maigi. Iba yung rapper na pandayo sa rapper na may artistry. Iba yung Leonardo DiCaprio sa Leonardo da Vinci. Ganda nun. Ganda ng pagkakasetup dun. Tapos dun maglalanding. Pinakinumpara ni Sixth Street yung sulat nila parehas kung paano sila magsulat ni Mot. Yun nga, yung sinabi niya, in-expose niya na yung problema ni Mot, yung relatability. Pero para sa, kung nanonood ka talaga ng battle rap, para sa akin, kasi matagal na ako nanonood, may mga relatable naman yung mga sinasabi ni Mot. Siguro kung live, kasi live to eh. Yun nga, habang sinasabi to ng Sixth Street, napapaisip niya rin yung mga tao. Yun yung maganda kay Sixth Street na didikdik niya yung punto sa mga utak ng tao eh. Galing niya Galing niya magganon. Mag-mind conditioning. Yung relatability nga ni Mot. Pero nung tinanong niya si Badger, mga tumatak na linya ngayon ni Mot sa Matira Mayaman. Naalala ko yung sinabi niya kay J-Block, yung puso ng kampiyon, mindset ng talunan. Yun, tumatak sa akin yun. Meron pa yan iba, pero tsaka na natin isipin. Yung sinasabi ko lang dito, ang galing ni Sixth Street mag-point out or ang galing niya pumunto. Yun yung galing niyang ganon. Wala kang ganon! Yun din, yung wala raw kwento-kwento si Mot. Ginawa niya yun sa round 1, di ba? Yung nag-storya nga siya, yung pag-atras ni Sixth Street sa hamon dun sa flip top. Dapat matagal lang kinasa yung laban nila. Ganda rin nun. Kasi, imbis unahin yung pag-improve, yung handshake pa nila ni Phoebus yung inuna. parang tanga. Yung pa yung inuna. Gaya-gaya sa NBA, pag naglaro naman, mga bonjing ang puta. Tanginang yan. Hoy, tignan mo mga kabats natin. Si Lanceta naging mas accessible sa mga tao nung nawala na yung vibrator niyang dala. J-Block Invictus nagkampiyon. EJ Power naging mas contender pa nga. Pinatibay kami ng talo. Yun yung sikreto, tanga. Kami yung tunay na naging motivated sa mga kulang. Ikaw tong naging contented sa mga akala mong meron ka na. PSP, kayo din may kasalanan eh. Binusog nyo sa kumpiyansa at wala yung naitulong. Sunod-sunod ba naman yung luto? Kaya paano pa yan magugutom? Ano dahilan mo? Kaysa mas magaling yung nasa inyong bracket? Baka nakakalimot ka, 2019 isa buhay, bracket namin yung pinakamadugo sa history ng battle rap dito. May Balakid, Marshall, Lanceta, Poison, tas finals kay Apex, di pa ako yung paborito. Tangina, look me in the eyes! Hindi kalaban mo yung nagsusulat o nagdi-deliver ng bara para sa'yo, iho. Huwag mong isisisi sa kompetisyon kung yung kakulangan ay nasa'yo mismo. Paano nabulag sa panandaliang sikat, ngayon di ka naramdam ng mga tao? Sa flip top ka lang undefeated, hoy dito wala ka pang panalo! Ganda nun. Simple lang din. Sa flip top ka lang undefeated, dito wala ka pang panalo. Kahit 3-0 dyan si Mot sa PSP. Yun nga, sinasabi ni Sixth Street. Puro talo naman dapat yung mga laban niya na yun. Kay J-Block, Pistolero, Lanceta, mga kontrobersyal na laban lahat. Hindi lang si Mot yung inaatake niya rito parang yung buong PSP, no? Kasi binusog nga raw sa kumpiyansa to si Mot. Kasi yun, puro luto kasi yung laban, kaya paano magugutom. Ganda rin nun.
Kasi sapat na daw nagawa niya sa kasaysayan. Kasaysayan. Pero nandirito ka pa, ang labo. May mot na sa remote, pero puro rewind lang si Gago. Dinaan pa sa baliktaran, nire-replay na lang yung history ng sariling pagkatao. Taong 2017 nung siya'y sumikat. Pagtapos nun, nawala na. Kaya pala may 12 months bars kasi hanggang 1 taon lang yung kaya. Tangina. Idol, tawag dito. 1 taon lang yung kaya. Sobrang ikli lang ng iyong prime. Yung crowd dito. Sobrang ikli lang ng iyong prime. Ordinaryo lang yung pedigree. Idol na idol mo si Lebron pero wala kang alam sa longevity. Tangina, kaya humina ba talaga si Mot? Ulol, hindi ka lang nag-improve, walang nakikitang dedication. At kung talagang undefeated ka, ba't di mo kayang manalo dyan sa sarili mong limitation? Kaya, kampyon sa kampyon, ako mismo nagsasabi, matagal ka na po na pag-iwanan. Kung sino pa yung may kantang ginto, siya pa yung unang kinalawang. Kaya ako na sumali ng Dunggalo. Ako na sumali ng Dunggalo. Kung tingin nyo, iso yung ganon. Nagka-problema sa XB at kung ano pang makita mong rason. Pero lumipas mga taon na pagdaanan ko mga yon, tinatalakay mo problema ko noon, tinatalakay ko problema mo ngayon. Ganda na naman ang ender ni Sixth Street. Yun nga, tulad ng sabi ko, ang galing niyang pumunto, humanap ng angle si Sixth Street. Tapos, siguro, mas malakas yung crowd reaction sa kanya sa round 1. Pero dito sa round 2, mas mabibigat yung mga pinunto niya. Nandun pa rin yung luto nga. Yung PSP, kinonsinte si, or binusog binusog si Mot sa mga luto na laban. Kaya paano siya magugutom. Nagustuhan ko rin yun. Tapos, naghalo na siya, nagkaroon na siya ng mga jokes dito, si Sixth Street. Yun nga, si K-Ram nasa likod daw, kasi tinulugan yung NBA reference ni NBA celebration reference ni Mot, laban niya kay Lanceta. Tapos yun nga, si K-Ram, may taga-explain ng bar sa likod. Ganda rin nun. Para sa akin, solid din tong round 2 ni Sixth Street. Panoorin muna natin round 2 ni Mot. Isa pa yung rebat, maganda rin yung rebat ni Sixth Street dito sa round 2, pasok din. Yo! Buhay pa, buhay pa! Gising pa! Pinupuna mo pa yung handshake namin nila, Pibus. Ba't nagmamaktol to? Minamasama mo yung kamaya namin, tas yung kamay ni Badang pinagtatanggol mo? Kada pasok ng bagong round, alam kong sabawi, sabik kayo. Pwes kahit wala nang rebat pa na mangyari, may ibabalik ako. Game? Naalala nyo to? Pok-pok? Nakain? Nagets nyo ba yung quotes ko na yon? Kung nakaraos lang ako sa unang round, wala sanang nagmumot-mot na yun. Yung call out mo, epic. Tanginang ST yan, sex trip. ST, sex trip, sakto, epic, di ba? Biglang nag-leak na pumasok ng Dunggalo, naging STD na, kadiri. Pok-pok, nakain? Seryoso, kain sa'yo kahit pok-pok? Kadiri pag-usapan, tas dinala mo pa sa mot-mot, di dumating pa sa kabuanan. Halatang dali lang ng dali. Pero sige, patungan pa natin yung pangkantutan niyang sinabi. Susundutan ko ng detalye at ako'y magpapalabas din ng mensahe. Sumabay ka sa aking init, binanggit mo aking ngalan, pasalamat ka sa aking pare. Tinignan ka nila bilang matalik kung kalaban, kaya sa karir mo may nangyari. O di ba baon? Kaya yung reference mo na pang kama, wala na, natuldo ka na yun. Tira ka kasi ng tira, ayan, ikaw pa naputukan ngayon. Sex scheme. Grabe yun. Kinallback ni Mot yung sinabi ni Sixth Street dati. Linya yun ni Sixth Street. Yung, di ko alam kung laban nila ni Apex yun, nung finals din ng Isa Buhay. Yung kung nakaraos lang daw siya ng round 1, wala sana magmumot-mot ngayon. Kasi kasali rin si Sixth Street sa batch ng Isa Buhay na yun kung saan nag-champion dun si Mot. Kaso nalaglag kagad si Sixth Street dun sa round 1, natalo siya. Di ko alam kung kay Fukuda yata siya natalo, nakalimutan ko na. Pero yun, kinallback ni Mot yun, tapos ginawa niya ng scheme.
yung sex scheme nga, dami niyang ni-reference. Matalik, kama, tinuldukan, period yun. Tapos, pinalabas yung mensahe. Ano pa ba? Basta puro sex reference yung binanat dito ni Mot. Hindi lang ganun kabigat yung naging punchline, pero yung setup, magigets mo naman na puro sex references. Solid din. Pero hindi pa tapos yung throwback. Meron pa akong trivia na another. Noon pa lang dama ko na yung inggit niyang sa body language naka-channel. 2017 isa buhay finals. Ako'y nagpa-practice todo hassle. Sa sulok kung saan ako naroon, bigla tong nagpagulong ng bottled water. Oo, si Gago nang babader. Halatang gusto niya akong mag-suffer na mag-choke o mag-stutter. Then a few years after, ngayon ko napagtantong yung baliktaran nagmamatter. Akalain mo yung brother, magkikita pala ulit tayo sa finals at ikaw naman yung papagulungin ko sa battle. Di ko lang alam kung totoo yun or gumawa lang ng kwento to si Mot para para mapasok niya yung ganong line sa verse niya. Pero yung mukha kasi ni Sixth Street parang pinagsasabi nito, wala naman akong ginulong na bottled water. Probinsyanong inggitero sakim sa oportunidad. Kahit sa kapwa niya Bisayang nakalikha ng ugong sa syudad. Ginawa niya kay Kayram sa Cebu. Yung galit ng mga Bisaya sumiklab. Pinagmukha ba namang kaaway yung kapwa niya yawa. Galing mo ring mambaliktad. Pinuna mo yung paggamit niya ng punto keso insulto. Bisaya kayo pareho. Gatekeeper umasta. Samantalang pag siya yung gumagawa nun sa duelo, gusto mo kami mabilib sa ganda? Isa kang hipokrito, ang kinero, bitch please, alam na. Baka nakakalimot ka, sa'yo rin ang galing yung disenyo, ang ginawa mong dis sa kanya. Ano nga sabi nito? Parang probinsyanong inggitero ka talaga. Sa iyong kapwa Bisaya, lahing talangka, dumikit na nga sa lobo, di pa rin nakalipad. Di ba yung linya ang sagwa? Talagang di yun aangat kung hinihila pababa. Pero sige, usapang lobo, G-Wolf lobo, tara pag-usapan natin. Mas nakinabang ka nga kung susumahin. Binago mo yung tema ng mismong anthem. Dahil sa lobo, pumutok at nagkapera na busog pa sa pagkain. Halos lumipad ka rin sa langit, ikaw yung bidang nasa top. Pero ikaw din yung di na nakita nung tumila na lahat. At kung ano yung tamang kwento, bumalik din sapagkat mas lumipad pa rin yung lobot na iwan ka sa pag-angat. Ganda nung parang nirebat ni Mot yung yung sinabi ni Sixth Street kay Kayram, yung tawag dito, yung pagdikit nga ni Kayram kay La Floji. Yung lobo na tinutukoy dito ni Mot sa mga di nakakaalam, si Floji yun, or G-Wolf. May diss track yata kasi si Sixth Street sa XB or kay Floji. Kalimutan ko na. Pero yun, ganda rin yung paggamit niya dun sa yung pambata na kanta. Lobo, pwede rin maging balloon. Yung yun? Meron akong lobo lumipad sa langit, di ko na makita. Tapos yun nga, dahil dun sa lobo na umangat, dun daw pumutok or dun pa niya nakuha yung pangkain niya. Dun pa siya nabusog sa pagkain, si Sixth Street. Yun, solid din yun. Ganda ng pagkakakonstruct dito ni Mot nung lobo na angle or floji or balloon. Kasi tignan nyo na lang kung sino yung nakaabante. At kita naman kung bakit pa siya napasali. Makahabol man lang kaya nga nagbakasakali hanggang finalit, baka makita man lang sarili niya nakadiamante. Pero pasensya na pare, kung nandito ako para yun ay kunin sa'yo. Naiganti ko pa si Kayram sa tulad mong Bisayang ng babayas, mga stupid kayo. Pinamukha ko lang din yung kaibahan ng lobo sa nag-iinaso. Kaya ito ang ganti ni Tom para kay Jerry dito sa bully na to. Galing, merong mga rebat si Mot na written na binabanggit din talaga ni Sixth Street. Advantage din na siya yung na hindi siya yung nauna, no? Kasi binanggit din ni Sixth Street, nauna nga binanggit ni Sixth Street yung Tom sa Tom and Jerry. Tas eto sinabi rin ni Mot
parang pinagtanggol niya si Kairam, yung ganti raw ni Tom kay Jerry, no? Kasi si Kairam tsaka si Mot, magkaano yan eh, magkatropa yan, tapos may business din silang dalawa, yung Meek and Chill. Ayun, ganda. Parehas solid yung round 2. Ganda ng punto ni Six Threat sa round 2 niya. Nagustuhan ko rin pala yung panandalian lang na hype si Mot nung nag-champion siya na isa buhay, kaya meron siyang 12 months bar na sumikat niyang linya. Tapos hindi niya raw malampasan yung sarili niyang limitasyon. Tapos yung merong Mot sa remote, kaya pala baliktaran kasi nire-replay niya na lang yung history. Nagustuhan ko rin yun. Ito naman kay Mot, gusto ko yung mga ano niya, yung tawag dito, yung mga written niya nga na rebat na parang nababalik niya. Tapos yung, syempre pinagtanggol niya si Kairam. Tapos meron lang siyang konting slip up eh. Well, di ko naman siya mako-consider na slip up kasi sobrang bilis lang nun. Tapos nabawi niya naman agad, natuloy niya yung round niya. Pero ang ganda rin ng round 2 ni Mot para sa akin. Tapos pasok din parehas yung rebat nila. In terms of rebat, tabla lang. Pero sa, yun nga, para sa akin, bibigay ko muna ng tabla tong round 2 para sa akin. Parehas akong may nagustuhan sa mga sinabi nila, solid yung mga pinunto nila parehas. Ang ganda rin, ang ganda. Ano ba to? Teka lang, isipin ko maigi ha. Kung tutusin, pwede pang lumamang si Six Threat dito sa round 2 eh. Kaso yun nga, hindi ko naman i-count yung slip up ni Mot. Para sa akin lang sobrang bilis lang kasi. Ganda. Okay, so round 1 Mot, round 2 tabla lang muna para sa akin. Panoorin natin round 3. Ay! Grabe! Grabe! XB na Angle G-Wolf. Grabe. First time kong Yung pala, gusto ko yun, yung lobo na yung sinabi ni Mot kay Six Threat na yun, yung pang-didis niya sa kila Flo G. Grabe! Grabe! Ay! Grabe! Grabe! XB na Angle G-Wolf. Grabe. First time kong narinig yun ba? First time kong narinig yun. Disda kay sa G-Wolf. Lap trip, gagi. Siguro sinasabi mo lang yan para makalimutan namin yung diss track mo kay Haring Manggi. Isa buhay champion, dinistrack si Haring Manggi. Lagot! Ang malala nun, hindi pa siya sinagot. Tangin lang yan. DDS, XB, ano pa, Donggalo. Sinabi na yun ni Shay lahat Akala ko pa naman meron kang bagong ideya. Nakakaawa tong Thomas Edison, ninakaw lang pala yung bombilya. Ganda, pasok na naman yung mga rebat dito ni Six Threat. Ano pa rin, ang bibigat pa rin ang rebat niya. Thomas Edison parang narinig ko na nga lang yun. Di ko alam kung kay GL ba yun. Si GL yata nagsabi nung Thomas Edison na yun. Yung ninakaw yung idea, pero bumbilya yung sinabi ni Six Threat eh. Kasi nga parang dami nagsasabi si Thomas Edison, ninakaw daw yung idea kay Nikola Tesla. Parehas na scientist yung mga yun. Ayun. Huli na! Game! Ngayon, pag-usapan natin yung pinauso niya last year na tumanggi ako. Game! Malamang, nakita nyo na nga puno yung December ko ng mga gigs, tangina mo. Pero huwag mong kalimutang ikwento din yung mga panahong ako unang naghamon sa'yo. Quarantine days, sabi di ka pa daw ready, tas biglang si Zaito tinanggap mo. Lolo, gaganyan na naman yung mukha. Ganyan yung itsura niya, Ganyan yung itsura niya nung siniwalat ni J Black na umatras siya dati kay Sak nung Ahon 10. Hindi totoo? Hindi? Kasi tingin mo, mas madaling paghandaan si Krega nun, pero kay Sak dapat may sulat munang nakatoka, na kaya pasok yung John Wick, patayin muna yung aso rebatal na ginawa mong pangontra, yung rebat naka-wordplay, naka-multi, kabisado pa ng sobra, memorize yung isasagot, isa din mismo yung scriptwriter nung pinapalabas ng istorya, gago. Tas, gago na lang itsura ng muka. Paano? Yung madayang technique niya in question, na-detect tuloy yung kriminal nung dinaan sa facial recognition. Uy! Kaya pala nung press con, gusto na daw makalaban si Looney. So kumpleto na to si Kumag. Grabe neto mautak. Pati yung sumulat nung meron ka na ding sulat. Ito na naman.
Yung mga pinupunto na naman ni Sixth Threat kung saan siya malakas, yung mga punto niya. Iba lang yung naging approach niya dito sa round 3. Kumpara sa round 1 at 2 na may luto-luto angles. Dito, yung pandaraya naman ni Mot, yung sinasabi niya. Yung meron na siyang mga nakahandang sulat sa mga ano niya, no? Mga future na kalaban niya. Hindi pa nga raw siya handa kalabanin si Zack. Si Krega muna, mas madali paghandaan. Binibuild up niya yung para mapasok niya yung John Wick aso na line niya doon na sumikat din. Tapos ito si Looney gusto niya makalaban, siguro dahil meron na rin siyang nakaready na sulat, sinasabi ni Sixth Threat. Iba yung approach niya rito pero malakas pa rin. Kaya pala lagi niyang inaasar yung mga kalaban niyang nag-overtime, di ba kamo? Pistol J Black sobra sa oras. Lanceta higit 50 lines. Yan ang lagi mong panargo. Yung manggugulang, takot magulangan. Inuunahan niya na lang kaso namumuna ng overtime itong mahilig na mag-clock in ng maaga sa trabaho. Buti pa ako, malinis lang magtrabaho. Kaya sa susunod, wag kang puro imbento. Kumpletuhin mo yung detalye na yung binibigkas. Cause bitch, it took 5 years o 6 na pong buwan para sa 60 yaks. Kanina pa kita dinuduraan. Di mo gets yun, Brad. Puro spit yun, Brad. Kasi ganun yung spitting facts. Yung pala yun. Okay, mas napalakas nung huminto siya, no? Meron siyang post doon. Pinanamnam niya muna sa mga tao bago niya ibitaw yung punchline niya. Round 1, dumura rin siya. So, yun pala yun. Kasi yun, Brad. Kasi ganun yung spitting facts. At speaking of facts, December 7 dapat tong finals eh. Pero para makalamang tong manok nila, pati araw mamajikin. Nakita nilang may gig ako sa ibang bansa, kaya pinaaga para yung paghahanda ko mabitin. Mga hurado, para saan pa yung sinusulat nyo dyan kung may script na pala? Ano yun? Credits na lang yung tatalihin? Makokontrol nyo yung puntos pero di yung punto ng aking sasabihin. King ina mo, sabi mo kay Pangs, ikaw ang mas leon. Leon daw na maghahari. Pero nagpatali ka sa kanila. Naging kanibalismo, tong leon din yung lumamon sa sariling pride niya. Hiyay ka! Pride leon, tangina nakuhang magpa-under. Naging puta na may handler. Animal Kingdom, ikaw naman yung binaliktad. Yung leon na yung lumuluhod sa badger. At pati kay Phoebus. Tangina, champion yan ha. Ngayon may sugar daddy na lang na mayaman. O sugar daddy niya din yun. Para sa milyon, naging bitch yung may corona para kay Chavit Singson. Ngayon, harap sa salamin. Karma'y nabalik na din na ang alila ay alila kahit pabalik ta rin. Ganda rin nun. Medyo hindi lang ganun kabigat yung setup, yung about sa Pride of Lions, tas yung Pride, kasi nga yung Pride ni Mot, na para siyang bitch ni Phoebus. Tas ni-reference din ni Sixth Threat si Chavit Singson. Tas ang ganda, yung maganda is yung punchline, yung naging dulo niyang sinabi. Liap sa salamin, karma'y nabalik na din na ang alila ay alila kahit pabalik ta rin. Di ko alam kung kay Apex niya sinabi yun or kay Surhenyo. Pero yun, line yun ni Mot, yung alila ay alila kahit pabalik ta rin. Dahil nga bitch siya ni Phoebus. Yung sinasabi dito ni Sixth Threat. Siya raw yung leon, sabi niya. Pero Animal Kingdom, baliktad. Siya na yung parang nasa baba. Siya yung leon pero siya yung nasa baba. Ganun yung sinasabi ni Sixth Threat dito. Really, please! Ngayon, karera mo'y nakadepende na lang sa kanilang activities. Binigyan kanya ng kotse, di pa rin umarangkada abilities. They gave you an expander but you ain't able to expand your possibilities. Wait, parang pamilyar. So, binigyan ka ng sasakyan ni Mr. P. Really? So, anong ginagawa niyo ni Mr. P? Didi?
PDD, yun nga yung parang nag-trending na ano, artist or producer ba yun sa Amerika. Tapos siya yung mga nagpapa party, PDD party, yung mga nagpapa-orgy, mga ganun. Yung controversial din yun sa States, nag-trending din yun. Dahil nga, bitch ni Phoebus to si Mot. Binigyan niya pala to ng kotse, no? Expand your possibilities, ganda rin. Na Justin Bieber ka, te? Justin Bieber? Kate! Ay! De. Tanungin natin. Sige nga. Anong ka-rhyme ni Phoebus? Delicious! Ay! Basta wasak nung bumangga. Vehicular na homicide. Kahit liga, imposible tong ma-override. Pang-apat ko na W, pamilyar yung logo, bay. 4 na yung pinagulong parang 4-wheel drive. Tangina. Pag tinalo ka dito, hindi counted. Counted mo mukha mo. Nakita nyo, ihagis puting tuwalya. Kanina ko pa pinipigato at malinis rin na ba? Okay, round 3 ni Sixth Street, nandun pa rin. Yun nga, kaya na sinabi ko, nag-iba yung approach niya. Nag-umpisa siya dun sa Pandaraya ni Mot. Tapos, hindi ko lang masyadong na parang lumaylay lang yung mga setup niya. Yung about sa Leon, Pride, nagpatali sa Pride. Tapos ito, yung huli niyang sinabi, medyo flatline lang. Yung four-wheel drive, 4 na W. Di siya ganun kabigat, pero andun pa rin yung consistency niya. Yung mga puntor, yung angle niya, andun pa rin, ang ganda pa rin. Ganda ng consistency ni Sixth Street dito. Hindi siya nagsastumble, hindi siya nag-choke. Pa ba? Gusto ko rin yun, yung spitting facts. Ganda nun. Ngayon, panoorin natin round 3 ni Mot. Tapos yung rebat, ganda rin ang rebat niya. Pasok na naman yung rebat niya. Ngayon, panoorin natin yung round 3 ni Mot. Binigyan daw ako ni Phoebus ng kotse. Ang daming padali. Tanga, nakuha ko yung kasi yung pera hinati. Mula sa ahon, pati yung unang labang ko sa PSP, kaya yun nangyari. Insulto sa'yo yun kasi nung ahon yun yung panahong umatras ka, doon pa ako nakaabante. Nabalik agad ni Mot. Ang lakas din ng rebat ni Mot. Sisimulan ko tong round 3 tungkol sa panapos na duramo. Malinis, trumabaho. Pues alam na mga tunay na fans na yan ay hinango mo lang din sa kathako. Mula 12 months bars na karamihan sa ulado, hanggang 13th man pay employee of the year, naging malinis, magtrabaho, tarantado. Kaya sa mga battle fans na bago, aralin nyo yung history, hindi yung isusumbat ko pa yung nagawa ko. Oh, wag kang magalit sa aking gago. Pinapaalala ko lang yung dati, parang mindset nyo sa Dunggalo. Pero seryoso, malinis magtrabaho, tirador, Sixth Street. Parang ilang ulit nang nagtatangka. Kung iisipin nyo yung lohika, di rin kayo mamamangha. Mula sa slogan at pangalan niyang di naman nag-aakma. Kasi ang malinis na tirador, pag trumabaho, walang banta. Eh ikaw, di ba dinamay mo syota ni Tats? Magulang ni Akata, An Mateo, kung sino-sino rin kapag nandis. Kahit civilian RIP sa kanya at wala ng peace. Sabay magsasabi ng malinis magtrabaho. Sinanay mga tao kasi dun kayo na please. Ginagawa mo lang casual para di halata yung casualties. Lakas ng simula dito ni Mot. Pinunto niya yung yung inangle niya yung pangalan ni Sixth Street. Tapos yung signature line niya na malinis magtrabaho. Yun nga, ninakaw daw niya yon kasi nauna yata to si Mot dun sa 12-month bar niya na malinis din trabaho. Pareha sila nun. Tapos paano nga naman magiging malinis magtrabaho if na pangalan niya Sixth Street, 6 na banta, puro banta, no? So hindi yun malinis na trabaho, tapos nandadamay pa siya ng mga civilian. Ginagawa niya lang casual para di mapansin yung casualties. Ganda rin.
Kahit nga yung stepfather at nanay Yung parang na-choke ba si Mot doon? Parang ang tagal niyang na-stop doon ah. ni kahit nga yung Kala ko may pakulo siya pero mukhang nawala nga siya doon. kahit nga yung stepfather at nanay ni Apex, sinabihan niyang everyday daw may kantot. Binalibaliktad lang ng bata, parang Apex versus Mot. Binalibaliktad lang ng bata. Ang laswa naman ang tira. Pues yung tinawag mo na bata, ikaw naman ang babalibaliktad rin, halika. Pag nakalipas na tong laban, ito yung magtatanda na linya. Kung ikaw yung ika-anim na banta, ako yung bata na minanika. Pero hindi madali. Kasi manalo o matalo, yung lagay ko alanganin. Kung lahat kayo na puwersang sa kontrobersya magpakain, issue ng scripted tsaka luto, yan yung mga anggulong nakahain. Nagagamitin mo na lang at itutugma mo laban sa akin, di ba? Sa live ni EJ Power at Lanceta, pinag-uusapan laban natin. Dalawang tropa mong sinungaling na may propaganda pa ilalim. Sinasabing, kumpare ko raw si Pibus, alam na agad yung hangarin. Para yung hate sa kanya ng tao, sa imahe ko masalin. Ngayon ako na yung kontrabida sa litrato. Inaabangan kung paano maagrabyado at kawawain. Kasi sa tingin nyo, hindi ko na-deserve pa ang manalo. Pag natalo, satisfying. Kaya para saan pa pagiging malikain? Paano pa ako magpapasiklab? Kung mas nakulayan na to ng kontrobersyang mas pinapatingkad. Baliwala lang lahat ng mga laro sa salita kong nilimbag. Kung hindi nyo naman nakikitang ako na yung binabaliktad. Parang nag-sad boy dito si Mot, no? Parang sad boy ka, Mot. Yun nga, parang dati nga siya yung paborito, inaabangan ng tao, ina-expect laging panalo. Pero dahil sa mga controversial niyang mga laban na dapat daw talo siya, ang dating siya na yung parang kontrabida or siya na yung parang pag nanalo hindi na satisfying. Solid din. Pero sige, ako na yung antagonista. Kasi kahit gusto kong bumait, di ko na magagawa to. Sakto, ikaw yung matira mayaman champ na bet nila manalo. Ang kaso, ilibing daw ng buhay ang mga sosyal. Kaya ito ang death sa threat ng Dunggalo. Kasi massacre to gago. May halong ghetto dogs yung mix. Alam nyo na yung sunod na hit. Ito'y 5:30 Santa Rosa. Di naaabot pa yung 6. Alam mong tagos yung kada hits, hindi lang basta asintado. Ginamitan pa kita ng bala mula sa mga kakampi mong sundalo. Malarambo, para kung pinasok yung pinagmulan mong kampo para sabihin sa sarili nyo na amo kung sino mas malinis magtrabaho. Okay, ang ganda ng laban na yun. Round 3 ni Mot, ang ganda rin. Solid pa rin. Meron lang siyang dead air na di ko naman sabihin choke. Siguro stumble lang kasi di naman ganoon katagal yung ano niya. At saka nabalik niya naman agad. Wala lang siya nasingit na freestyle, no, kaya ang awkward kasi ang tagal siyang medyo ano siya nawala mga 3-5 seconds parang ganoon. So yun, pero ang ganda ng umpisa ni Mot, yung huli lang na yung sad boy ano niya, tag dito. Malakas sana pero yung mga setup kasi medyo humaba na eh. Tapos yung huli niya sinabi hindi na masyadong naging effective. Para sa akin, Rebat round 3 parehas sila malakas. Pero mas maraming tumatak sa akin na punchline si Six Threat dito sa round 3. Mas gusto ko yung mga lines or bars ni Six Threat sa round 3. Kaya kay Six Threat ako round 3. So round 1 kay Mot, round 2 tabla, round 3 kay Six Threat ako. Actually kahit hindi mag-stumble dun, kahit hindi ko i-count yung stumble ni Mot sa round 3, lamang pa rin ng konti dun si Six Threat. So ang hirap i-judge eh, pero ako alam ko na kung sino panalo kasi may mga spoilers panalo rito si Mot. Pero personal preference ko na lang, sa buong performance nila all 3 rounds, parehas silang may rebat, parehas silang may magandang angle, mga pinupunto.
yung mga multis, may jokes, kumpleto silang parehas eh. Talagang champion talaga tong dalawang to eh. Pero para sa akin, in terms of sagutan, mas nababalik ni Mot yung mga tinatapon sa kanya ni Sixth Threat. Kumpara kay Sixth Threat na nababalik kay Mot yung mga tinatapon sa kanya. Sa akin lamang si Mot dito sobrang konti lang. Ayun, hindi lang din naging malakas sana round 2 ni Sixth Threat eh. Yung sa relatability na in-expose niya si Mot. Pero kung nanonood ka talaga ng battle rap nga, maano mo eh, ma-judge mo na parang hindi ganun ka-effective yung ganong sinabi ni Sixth Threat dahil nga may hindi masyadong pagkatotoo dahil nga ayun, nagkikwento rin naman si Mot, naggagawa rin siya ng mga storya or schemes, tapos relatable din naman yung mga sinasabi niya, so hindi siya ganun ka-effective na ano. Siguro sa live pag kasi ang galing nga ni Sixth Threat mang dikdik ng mga punto niya sa mga tao, sa utak ng tao. Lalo na pag hindi ka naman talaga, hindi mo alam yung history ng battle rap. Ang dami nilang ni-reference na history ng battle rap mula sa past battles nila, kay Krega, kay Apex, Isabuhay 2017, yung mga references nila, solid din. Buti lang na gets natin yung, kundi lahat, yung karamihan, no? Pero para sa akin, Mot yun. Mga 0.1 lang yun lamang. Ayun, solid din yung laban na to. Kahit manalo si Sixth Threat, walang problema yung mga tao, feeling ko eh. So yun, panoorin natin. Laban na. Nang 1 lemon drink ang boto ng tagahatol. 5-4. Panalo si Mot. Ayun nga, congrats kay Mot. Grabe, may pa-fountain, may pa-confetti pa yata dito eh. Ayun, nakita ko sa ano. May pa-fountain, may pa-confetti pa. Congrats dito kay Mot. Ang ganda rin ang pinakita ni Sixth Threat. Sobrang solid ng laban na yun. Classic. Pinatunayan. Hindi sila nag-disappoint ng mga crowd, ng mga nanonood, ng mga staff. Everything. Tsaka everyone na satisfied dun sa sa laban nila. Wala yung sobrang nag-choke, hindi nakaka-disappoint yung battle. Solid talaga. Ngayon mamaya papanorin natin yung finals naman ng Isabuhay ni Flip Top. GL versus Vitrum. Pero yun, sinabi ko na ba't para sa akin lamang si Mot dahil nga dun sa sagutan nila, mas maraming nabalik si Mot na predicted niyang ibabanat sa kanya ni Sixth Threat, yung about sa luto, yung kay K-Ram, may mga nabalik din naman si Sixth Threat, yung una niyang hinamon si Mot, yun, nabalik niya rin yun. Ayun, basta yun. Solid parehas, grabe, ganda. Panoorin natin naman yung GL versus Vitrum. Let's go!